nakakapag-ayos and ang plan kong gawin today is mag-shago. So, balik ako guys kapag nakag-ayos na ako. Getting ready guys. Unang promotion na lang ito. Mag-ayos ako ng gamit, then we're good to go. Oh, hindi guys. Yan. Tube from Shein. Yung bikini ko is from Shein. And then ito from Taytay. And then yung bag ko from Bicol. Mag-slippers na ako guys kasi baka mag-beach ako ngayon. Guys po, Yung ano na lang. Surigos chorizo. Yung omelette. And then garlic rice. Plain omelette lang po. Yung tuna. And then garlic rice. Tsaka cold fresh milk. Yun lang po. Thank you. Just got home guys. Hindi na natuloy guys yung shadow natin kasi close pa sila. Eh, nagugutom na ako. So, kumain na ako sa Isla Cocina. Yung malapit lang dito. And then,
hinihingal ako. Busog pa ako guys, so hindi muna tayo mag-shago. Siguro mamaya mga 3 na lang para diretso na din siyang dinner and makita rin natin yung sunset. Verdict guys, sa Isla Cocina, masarap siya. Breakfast lang yung kinain ko and meron silang set 350 ata. Tapos kasama na dun yung main, eggs, tapos side dish like fried rice, bread, tapos yung isa, pancake. Yun. Trinay ko yung siargao chorizo ata, tapos tuna omelette and fried rice. Kaso ayan, sobrang laki ng serving nila, so hindi ko siya naubos. And ewan ko ba, parang wala akong ganang kumain ngayon. Nakatake naman din ako ng picture doon. So okay na ako. Mamaya naman ako lalabas kasi sobrang init sa labas. Baka magbihis muna ako. Guys, so ito pala yung first morning ko dito. And so far, okay naman siya. Parang yung vibes niya, yung sa very provincial life and very like quiet and laid back. And naalala ko dito is ang naalala ko dito is yung Tabaco, pero mas develop siya kasi like meron din kasi mga dagat na malapit doon, and dati nilalakad lang namin siya and doon kami nagsiswimming, and ang dala lang namin tao. Parang ganun din siya dito, like along Tourism Road, meron ka makikita ng mga naka-swimsuit lang. Hindi ko pa pala guys na experience yung clubs nila or bar. Hindi ko alam kung club or bar. Pero gusto ko siyang matry. Baka sa 6 onwards ko pa siya ma-experience kasi dun pa lang darating yung mga kasama ko. Yung mga club or bar pala dito guys, meron silang schedule. Like everyday, iba-iba. So, yun. Ilalagay ko dito yung schedule. So, if you guys want to try it out, ito yung gawin. Meron na kayong copy. 10:05 AM pa lang pala guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pupunta na ba ako ng Siargao. Siguro, gawin natin mga 2 PM na lang. Yun. And magre-ready ako mga 12 pa lang kasi kanina, like, dapat lalabas ako ng 7. Ngayon natagalan ako mag-ready. So, ngayon agahan natin para konti lang yung tao. In terms of wifi naman, meron silang wifi dito sa floor na to and meron din sa baba. And so far, okay naman yung internet nila. Nakakapag-upload ako sa TikTok and nakaka-scroll ako sa feed ko nang hindi nagla-load. Okay siya. Hindi ko lang sure if you're going to work here kung magiging smooth yung experience mo. But yeah, based dun sa nakita ko sa booking.com, sabi nila if you're gonna work, hindi ito yung appropriate place for you. Sila na mismo nagsabi nun. Anyway, sobrang tagal pala kapag trip ako pumunta, like sobrang tagal kong tenga. So siguro mga 1 o'clock patapusin lang natin yung lunch time para siguro mabawasan naman yung tao kung meron nandun. And sana konti lang yung tao para makapag-swimming ako. Pupunta tayo dun kapag hindi na tayo masyadong busog. Kasi busog pa ako right now. And kailangan kakain ka kapag pupunta dun kasi syempre nagbayad ka naman. Chine-check ko kung ano yung mga nakasave ko na dapat kong i-shoot dito para wala tayong makalimutan. And nasulit naman natin yung stay natin. So, sobrang tagal ko dito. Like, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like, 6 full days. 6 full days ako nandito. Marami pa akong time na pwedeng gawin yung mga bagay-bagay. It's a good thing. Hindi tayo magmamadali. Guys, nakaayos na ako. And then, hindi ko pa nasusuot yung shoe ko kasi hindi pa ako nagsa-sunblock. Ang pangit pala guys ng nails ko ngayon kasi like, wala akong time na magpa-nails. Nung bumalik ako ng Manila, 1 day lang yung pagitan ng pagbalik ko, and then yung flight ko papuntang Siargao. So, hindi ko siya napaayos. And then, ako naglagay. Pero ang pangit niya. Like, yung normal lang yan na nail polish. And yun, nag-chip na siya. Like, kahit nung Sunday ko lang ito nilagay. Yun, ang pangit na. Makita akong nail salon or
manicure. Magpapaayos ako ng kuko. Ayan. And so, 12:21 na guys. Magbibihis na lang ako and magliligpit siguro kasi sobrang kalat. Siguro ililipat ko yung mirror kasi sobrang layo ko dun sa pinaglagyan ko ng mga makeup and skincare. So, nabitbit ko isa-isa papunta dun sa may dyan yung mga makeup and skincare ko. So, sobrang kalat niya. So, siguro ililipat ko siya or makeup ko yung ililipat ko dun. Well, Mga putaw, paliton. mango shake.
na ako guys and nakaligo na rin ako. And then, matagal din ako doon. Like siguro mga 2.5 hours din ako doon. And, pero 1 hour lang ako nag-swimming. Ito yung mascara ko yun guys. So, ano na. Silang reserve for the sun lounger for in-house guest. Pero, yun, may umbrella siya. And then, yung sa mga hindi, walang umbrella. So, yun, sobrang init. 1K pala yun guys, and 500 yung consumable. Yung sa 500 na yun, siguro ang pasok nun, makakapag-swim ka, and bibigyan ka nila ng towel. Alam ko meron pa, like, parang tanning lotion natin yung sabi, tsaka sunscreen. Hindi ko maalala, pero hindi ko na kinuha yung akin. And okay naman yung staff nila, mabait naman. And then, okay naman guys yung staff nila. And hindi naman kasalanan yun ng staff. Like, sumusunod lang sila sa sinabi sa kanila. And then, pinayagan nga ako guys na gamitin yung umbrella. Yung may umbrella sa lounger kasi wala namang nagsiswim. Nung una sabi sa akin, like, pwede akong gumamit ng sun lounger provided that kapag meron nagagamit na in-house guest, kailangan ko lumipat dun sa walang umbrella na part. Sa walang umbrella na part. Yun. Pero wala namang guest. During the time na nagsiswim ako lang mag-isa. Yan, itong pagkahon ko, saka lang may bagong nag-swim. And guys, hindi ko alam kung ilalabas ko to. Pero, kasi, nung nag-swimming ako, like, I was wearing, like, bikini, like, 2-piece na bikini. And, yeah. And then, nung magsiswimming na ako, like, syempre, naglalakad ako papunta sa pool. And then, like, may nakikita ko na waiter, na isa siyang waiter na nandun sa may counter, na nakatingin siya sa may part ko. And then, may sumigaw na isang waitress, tapos sabi niya, like, alam ko na mga galawan niyo. Like, alam niyo na yun guys. Like, what the heck? Alam na pala nila. Akin kasi nakatingin yung waiter. And the fact na tumayo ako sa ayun sumigaw na waitress na alam ko na galawan niyo. Like, yun lang yun. Like, tsaka hindi naman sila magkausap nung una. So, bigla lang sumigaw yung waitress. Siyempre, we all know, Siargao, sobrang daming naka-swimsuit din. And knowing Siargao yun, maraming nagsiswim doon. And even before me, merong mga nakabikini na girls na pumupunta doon and nagsiswimming doon. Like, bakit nila hinahayaan na may gano'n na staff sila? Pero syempre, nag-swimming pa rin ako kasi sayang ng bayad ko. And during the time na nagsiswim ako, hindi ako umahon. Umahon lang ako nung tapos na ako mag-swimming. Dinner tayo guys. So, ang plan ko is sa kanin baboy. So, sana konti lang yung tao. And nakita ko na siya kanina, so alam ko na kung saan ako pupunta. Alam ko, ang best seller nila is yung spicy lechon. So, try natin yun. So, ayos na ako guys. Balik. Ayun, punta tayo dun. Outfit of the night is she in a tube top and denim shorts na hindi ko alam kung galing saan. And, yan. Na flats na white. Yun lang. Mabarin ko pa rin to kasi bawal mo chinelas sa labas. I mean, dito sa Airbnb. Sweet mo mo.
guys, 3:14 a.m. and nakatulog ako. Pagising ko lang. Nagugutom ako guys, kaso nakalimutan ko kanina bumili ng mga snacks. So, magtitiis tayo. Dito ko na rin guys yung itong vlog for this day. And thank you so much for watching. See you on the next. Bye.